Dahil nga sa ginawa nga ni Hagorn sa loob ng balak, nasaktan ang mga kaawaang diwani, lalong-lalo na itong si Lyra. Kung akala nga natin ay katapusan na nga niya bilang EF3, subalit nakaligtas pa rin siya at sa tulong nga ni Agnim kung saan pinagtyagaan nga siyang gamutin para mawala ang kanyang sugat. Subalit nang nakabalik na nga itong si Mira, agad niyang tinanong itong si Agnim kung kumusta na ang kalagayan ng kanyang pinsan at agad namang sinabi nga nitong si Agnim na siya ay papagaling na. Siya ay aalis pansamantala, subalit binabalaan ni Mira itong si Agnim na huwag alawin ang kanyang pinsan. Hindi niya hayaan na pastangan itong si Lyra, at kapag nangyari yun ay natitiyak umano ni Mira na dadaan siya sa kanyang patalim. Kaya naman nag-iinit ang ulo nga nitong si Agnim. Bago pa man umalis itong si Mira, nag-iba ang kanyang anyo. Gusto niyang saktan itong si dahil sa napakasama nitong si Mira. Subalit hanggang banta lamang siya, hindi rin niya ito kayang saktan. At dito niya napagtanto na magkaiba silang dalawa nitong si Lyra, sapagkat si Lyra ay napakabusilak ang puso. Ibang-iba talaga. Saan pa man, unti-unting nahuhulog ang loob nga ni Agnim dito kay Mira, ay tela mag-iiba naman sapagkat nakita niya ang pagkakaiba ng ugali ng dalawa. Sa kabilang banda, sa mundo ng mga tao, dito naman ay makikita ni Gargan ang galit nga na mararamdaman ng mga sangre, lalong-lalo na sa kanyang mga pinagagawa. Dahil nga sa pagkamatay ni Mona na hindi makalimutan ni Terra, siya ay naghigan. Kinuha niya ang mga alagad ni Gargan na si Ogana, si Saur at itong si Kami ay napasakamay ng mga sangre. Ngunit si Dea ay hindi nangingialam sapagkat ipinapabaya niya ang paghuhusga, ang paniningil sa nararapat magkaroon ng hustisya. Dito nga ay walang iba kundi itong si Terra, kung saan siya ay namatayan ng ina. Hindi siya nagpapalinlang kahit na nagmamakaawa ang kanyang mga magulang. Napagtanto niya na hindi na niya kinikilala ang mga ito, buot nang sumanib na ito sa kasamaan. Kung kaya pa lang niya ay siya na ang magpaparusa, subalit pinabayan na lamang niya ang lahat kay Terra. Ang hindi alam ng lahat ay kumikilos nitong si Gargan, sapagkat itong si Gargan ay kinukontrol ang utak na nitong si Dea. Talagang aakitin niya ito na maging masama at sasabihin na siya ay walang dugong sangre at magiging panganib ang kanyang buhay, at dapat ay umanib na nga siya dito kay Gargan at ipagtanggol ang kanyang mga magulang at huwag pabayaan.